ng bayan, mata ng sabayan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng bayan, mata ng sambayan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Spy ng bayan, mata ng sambayan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating pong unang bahagi ng ating pong palatuntunang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2020. At ako po ang inyo pong mga kasama, Jolly Mahusay Tupas. Pastor Reynoso. Magandang umaga dyan sa ating mga kasama at mga nakatutok sa abroad, Macau, Thailand, at iba pang... Yes, Pastor. At syempre, samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras natin pong balitaan, mga komentaryo, mga napapanahong issue, mga nagaganap o kaganapan sa atin pong bansa. At sa ibang bansa, sama na rin natin. Tama po. So dahil hindi lamang po tayo napapanood sa atin pong bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, Sa lahat po ng dako yan. at lalong-lalo na po yung ating pong mga buhay na bayani, ang ating pong mga OFW, saan man po kayo naroon. Ayan po, good morning, good morning. At sa lahat ng mga elect officials ng ating pong pamahalang bayan, at kasama na po dyan sa una-una sa ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating pong Malacanang. At kasama na po ang ating pong mga taga-ugit ng batas, ang ating pong mga congressman at senators. Maging ang mga nasa OFW, rather ang ating pong mga nasa DILG. Awards na gumagawa ng mga polisiya sa kanilang barangay. Tama po kayo. At syempre po, yung pong mga taga-ugit ng batas. Ayan. Nabanggit ko na pala yan, ano, Pastor? Ayan, napakaganda po at makulimlim po ang panahon. Mabuti na lang at hindi po natuloy yung pong bagyong rumaragas sana sa ating pong bansa. Sa awa ng Diyos ay talagang nawala na yung bagyo. Talagang sobra na ang ating krisis na nararanasan. Tama. At syempre, Pastor, doon po sa atin pong mga viewers and listeners, talaga namang wag po ninyong kalimutan i-like ang Facebook page na ating pong Radyo ng Masa at pakishare na rin po ninyo. At kasama po ang ating pong Facebook account, Jolly M. Tupas, para po ang atin pong broadcast ngayong pong umaga ay lumaganap. At syempre para po maabot kayo ng atin pong palatuntunan. Pastor, ito po yung pangatlong pagsama mo sa akin dito sa atin pong Spy ng Bayan. Hindi ka ba nagsasawa, Pastor? Ako hindi naman. Natutuwa nga ako at sinasama mo ko sa iyong programa. Okay. Gusto kong umusog ako ng konti para makita ka ng buo. Ayan, umusog ka ng konti. Ayan. Kasi yung ating pong mga viewers and listeners, gusto raw po tayong makita ng mukhaan sa ating pong TV screen. Yes. At ngayon nga, ating mga listeners ngayon yan, number 1 na nangunguna sa atin yan, si
isang pagbati po ng magandang umaga kay Bishop Alfred Hermosilla po. Watching from Tagaytay. Yes. Siyempre kasama po natin si Joshua Estrella, yung atin pong Rizal Director ng STF, CCW Special Task Force Federation. Yung ating media ng Rizal. Director ng Rizal. Yan. Okay, mayang buntag kaninyong tanan sa mga Cebuanos. At sa mga taga Bicol, maray na aga sa intong kabos. Ayan po, sa mga waray noon, maupay na aga. Sa mga Chinese, Chowsan. Okay. At sa mga taga Masbate, maayo na aga sa inatanan. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa. At ngayon po, bago po tayo pumalaot, abay wag po nating kalilimutan ang atin pong word of the day, ang patuloy na pagpaparamdam at pagmamalasakit ng Diyos sa atin pong mga buhay, dahil ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa salita nga sa pagkain pisikal. Ilang beses ba natin pinakakain ang atin pong mga katawan? 3 beses almusal, tanghalian, hapunan, may kasama pong merienda, minsan 4 pa. Pero kailangan din po nating mabuhay na meron pong salita ng Diyos. At ngayon pong umaga, Pastor, kagalakan po natin maihayag sa kanila ang atin pong word of the day na hindi po nasisira at napapanis. At magiging pattern, magkukunan po natin ng lakas sa atin pong paglilingkod, sa atin pong buhay sa Panginoon. Yan. At ang atin pong word of the day ay atin pong matatagpuan sa Book of Psalms, sa Tagalog po, awit. Aklat ng mga awit. Aklat ng mga awit. At ang sinasabi po rito sa awit, Psalms 104 verse 33, ang sabi po rito, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng pagpuri sa aking Diyos samantalang mayroon akong kabuhayan. Yan. Napakaganda, Pastor, ng atin pong verse na atin pong nakuha sa Bible. Ano po? Yes. Dahil ang mensahe po nito ay ini-encourage, no, na tayo pong mga nilikha ay dapat talagang magpuri at alalahanin po natin yung kabutihan ng Panginoon. Parang yung panghaharana natin sa Diyos, kung gaano siya kahalaga sa buhay natin, kung paano tayo minahal ng Panginoon. At Pastor, may tanong po ako sa iyo. Kailan mo ba inawitan ang Panginoon? Palagi. Every nagigising ako sa madaling araw. Yes. May paborito akong awitin. Yun ang komposisyon ng kasama nating pastor na si Pastor Aaron. Ang Diyos ay mabuti. Talagang konti lang yung lyrics niya, pero every time na kinakanta niya to, talagang it touches my heart talaga na ano niya ako. Ang Diyos ay mabuti. Punong-puno ng buhay, ano? At doon natin na ipapahayag sa awit na kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Doon sa mga kaispay ng bayan, doon sa mga viewers po natin, sa mga listeners po natin, kailan nyo po ba inawitan ng Panginoon? Yun pong mga tanong po natin. Kasi sa mga panahong ito, minsan kasi parang ano na yung buhay natin parang kung maisip natin, kung hindi. Tsaka parang millennial dahil ang tao kasi ngayon, mahalaga sa kanila yung awit makasanlibutan, yung awit, yung worldly songs, no? So, ibig sabihin, ito kasi, napag-aralan ko sa buhay ko, Pastor, na may power ang pag-awit sa Panginoon. Oo, especially kasi talaga namang marami ang uri ng awitin nga, yung tinatawag natin mga love songs, songs for the heart. At ito nga ay Songs for Our Spirit na dinedicate natin sa ating Panginoon Diyos. Katulad nito ng binasa mo kanina, na ito ay nilikha ni Haring David nung siya ay masaya sa Panginoon talaga. Kaya sinasabi niya dito, aawit siya samantalang mayroon siyang buhay o yung kabuhayan. Tama po. Tsaka na-experience ko, kapag meron kang nararamdaman sa katawan mo, meron kang sakit, kapag inawitan mo ang Panginoon, nagkakaroon ng process na ikaw ay mapagaling habang umaawit ka pa lang sa Panginoon. Nararamdaman mo yung kalakasan. Yes, oo, talagang. Okay. At hindi lang yun, kasi nung panahon po ng Old Testament, makikita mo si Haring Saul. Nung siya ay hari,
at dahil nga sa kanyang paggawa rin ng kasalanan, umiwalay sa kanya ang Espiritu ng Diyos, ano? Oo. Dahil pinakailaman niya yung gawain ng pastor, pinakailaman yung gawain ng simbahan. Siya na yung ano. Parang gusto niya siya pa rin ang masunod bagamat hari na siya. So Yung gawain ng propetang Samuel, hindi naman dapat. ngayon ang nangyari, Alay ng diretso. katulad yan, maraming mga pari ngayon na pinakailaman yung ating presidente. Iyan. Yung mga mambabatas. May mga bagay talaga na na hindi tayo dapat lumampas sa boundary o hangganan ng ating tungkulin. Tama po. Especially dyan sa ating ay ang simbahan ay talaga hindi na bago sa atin. Bakit lagi nating tumatayo ang ating mga leader ng simbahan upang talagang batikusin ang mga bawat ginagawa, especially ng ating Pangulo. Tama. Kaya medyo hindi nagiging naayon sa kanilang pagkatawag. Kaya hindi naman, bato-bato sa langit. Marami pong mga pari ngayon, kung sino man po yung mga sabi nila sinabing alagad ng Diyos, nawawalan ng anointing, nawawalan yung power ng kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Parang hindi na po binibigyan ng halaga ng taong bayan dahil yun nga, nakikialam sila doon sa mga gawain ng mga pinuno. Pero ang atin pong tinutukoy dito, yung kapangyarihan ng pag-awit. No? Kasi nung si Haring Saul, pinatatawag niya si David para kantahan, para mapalayas yung demonyong sumasanib sa kanya. So ibig sabihin, may kapangyarihan yung pag-awit sa Panginoon. Yes, at talagang diyan unang napansin ng Panginoon, diyan ka napansin sa pamamagitan ng pag-awit si Haring David. Yes, opo. Doon po parang yun ang kanyang sa Diyos kasi hindi naman sinasabi dito na magaling kayong umawit or kung ano. Marami naman dyan sintonado talaga marami naman dyan marunong sa tono. Ang ibig sabihin ng pag-awit na ito, ito yung galing sa puso. Galing sa puso. Sa puso It doesn't matter kung sintonado kayo sa tono. At ang mahalaga, parang pananalangin ito. Ito yung panahon na nakikipag-usap kayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya po, mga kaispay ng bayan, pahalagahan po natin, haranahin din po natin ang Diyos, hindi lamang po yung awit makabayan, love song. Meron din po sana tayong panahon na kantahan ng Panginoon. Lalo na pagising po natin sa umaga, may paramdam po natin sa Kanya yung atin pong pagmamahal bilang Siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin. Yan po. Pastor, napakaganda ng atin pong word of the day. Tsaka ang sabi po ng Panginoon, kapag wala pong aawit sa Kanya, wala na pong magpupuri sa Kanya, hahayaan niya yung mga bato at mga halaman. Baka magulat kayo, mga kaispay ng bayan, baka dahil wala nang umaawit, ang atin pong puso, ang atin pong damdamin ay nakapaling sa mga problema, nakatingin sa mga nakaupo sa atin pong pamalaan, wala na pong pumapasok sa puso natin makalangit na bagay dahil wala nga tayong panahon, wala po tayong ginawa kundi magpayaman, lalo na yung mga nangungurakot dyan, sana naman di ba, sinasabi lamang po natin ang totoo, kailangan may panahon ka sa Diyos, dahil baka magulat ka, yung mga punong kahoy saka bato ang sumigaw ng purihin ang Diyos, pero hindi pa po pinahintulutan ng Panginoon. Baka may araw na maging sa panaginip mapapanood mo yung mga halaman, mga punong kahoy, mga bato, dahil ikaw mismo ay hindi marunong magpuri sa Diyos. Yan po, napakaganda, no? Okay, sana po ay may napulutan po ninyo ng aral ang ating pong word of the day. Yan, palakpakan natin sila, Pastor. Oo, talagang para... Yan, okay. Tuloy-tuloy po tayo. Sunod po natin ang atin pong pinagmamalaki, yung atin pong POC radio. Doon po sa mga agencies po natin, security agencies, mga private individuals na nagnanais po mag-avail ng atin pong katulad nitong radio, ito pong POC na magagamit po natin for good communication. Ito po ang nais po namin pagmalaki po sa inyo, no distance limit. Pagdating po sa pagre-report, lalong-lalo na sa mga alagad ng batas,
sandataang lakas. Okay? Ayan, nasa mga front lines. Mga frontliners, okay? Kailangan nila Kailangan po ng ganito. Hindi na po natin kailangan yung RPT. Basta meron kang load, meron kang data, parang katulad din po ng cellphone, ay magagamit mo kahit saan ka pumunta, kahit Luzon, Visayas at Mindanao. Napakalinaw po ng atin pong audio dito po sa atin Yan ang pong advantage POC. yan eh. Cellphone and radio. Yes, at syempre ito po Pastor Reynoso. Talaga naman no. Napakainam po na mag-avail po sila nito. At panurin po natin ang iba't ibang unit ng atin pong Macrovista Philippines Incorporated, at hindi lamang po ito, ang lahat ng supply nito ay nanggagaling po sa Singapore. Okay, let's play the video. Pastor, alam mo, tinitingnan ko yung itsura natin sa TV screen, parang bumabata ata tayo. Oh, alam mo yung mga camera ngayon talagang iba, lalo na yung mga bagong cellphones ngayon, talagang mababatayin ka ng gusto sa mga cameras. Tatawagan ko sana si Bishop Alfred. Nawala ng signal yung aking POC. Bibigyan ko sana siya ng pagkakataon na makapagsalita rin. At the same time, makahingi tayo ng update dyan sa lugar po ng Tagaytay City. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At sa ating pong programang Spy ng Bayan, kasama po natin ang ating pong Spy Monitoring o Spy ng Bayan Monitoring, ang pagkuha o pangangalap ng iba't ibang balita sa labas po ng ating himpilan. Siyempre kasama po dyan si Rod Olarte, dyan sa area po ng Quezon City. At ganun din si Rodrigo Dagar. At Rodrigo Dagar, kung ikaw po ay nakamonitor ng ating pong reporters sa area po ng Calabarzon, lalong-lalo na po yung nangyari dyan sa bayan po ng San Mateo, Rizal, sa pong pagpaslang medyo masaklap po yan yung patayan na nangyari dyan. Kung ikaw ay nakamonitor ngayon, Rodrigo Dagar, ay pwede ka nang tumawag sa atin pong himpilan para po mabigyan po natin ng information yung atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa lalawigan po ng Rizal. Pero bago yan, Pastor, atin pong i-welcome ang atin pong bagong upo na opisyal ng Rizal Provincial Office dyan po sa lalawigan ng Rizal, bagong Provincial Director. PNP. PNP Provincial Director. Welcome po, sir. Si Police Colonel Joseph Arguelles. Ayan palakpakan po natin yung ating pong bagong upo na Provincial Director, Rizal Provincial Director. Once again, please welcome Police Colonel Joseph Arguelles. Okay.
Yan po. Diyan po sa lalawigan po ng Rizal. Pastor, nagkaroon po ng para ito po siguro revamp na naman. Bigla yan, kasi wala rin tayo nga masyadong information about kung si Colonel Argelius ba ay from PNPA or from the rank ng ating kapulisan, So, we will get you later tungkol sa kanyang details, 10-4. So po, tama po yan. Inaalam ko nga pati middle initial niya at kung saan po siya galing. So ngayon ay isa pong kagalakan muli na meron po tayong bagong official na tinalaga sa lalawigan po ng Rizal. Yan, saan kaya yung papupunta ang dating PD na si Police Colonel Renato Sanao Alba? Pag ganyan, mga na yan, sa mga higher offices na yan, from PD, maaaring sa RD, regional directors, and to sa mga flag officers, yan sinasabi natin. By the way, so ngayon po ay update natin yung atin po mga kababayan dito po sa ating Department of Health COVID-19 report, bulletin natin, daily bulletin, dated July 14, 2020 kahapon. po. Ayon sa report nila dito, ang total active cases ngayon ay umabot sa 57,545 na yung kanilang naitarang cumulative number of cases, 57,000. Ito nga is talagang sa tingin ko isusurpass nito yung prediction ng expectation ng UP, kasi nag-expect sila na by the end of this month ay aabot ng 60. Pero ngayon pa lang kalahatian pa lang ng buwan ay 57,545 ang total cases. At dito nga ay ito sa provinces na mayroong sinasabi nagkaroon ng accumulated na ito, newly announced cases, ay nangunguna po rito ang National Capital Region na mayroong bagong 360, followed by Laguna 58, and then Cebu meron silang 32, sa Bulacan 23, ang province of Cavite ay 21. So dito naman po ay sa araw na ito ay may reported na 88, plus 88. Pero yung mga meron din naman tayong total recovery na mataas din, umaabot din naman to ng 20,459. So mahigit mahigit na almost kalahati nitong mga total cases. Kaya medyo sa tingin natin ay medyo talagang maganda rin ang tinatakbo ng prevention ng ating ginagawa ng programa ng IATF tungkol sa COVID cases na nararanasan natin dito sa ating bansa. Opo, napakaganda po yan. Update patungkol po dito sa mga COVID-19 cases sa atin pong bansa na tayo po ay nabibigyan ng accurate information. So, Pastor, isa lamang po ang parang wala akong napapansin na babalita na mamatay sa puso. Puro sa COVID Puro sa COVID na yan. Marami nga tayong katanungan dito. Okay. Talagang puro ito na lang ang naririnig natin. Pati yung mga lagnat, puro sa COVID. Total reported deaths, 1,603 ang reported deaths ng COVID-19. I don't know yung wala nang ibang cases akong babalitaan nga rin. Siguro, hindi naman siguro lahat ng cases na other cause ng death ay makikredit to COVID. Hindi naman siguro gano'n. So, for the meantime, sana lalong bumaba pa ito. And bilang talaga namang may mga seasonal na diseases na nangyayari. Yung sinasabi pagpalit ng panahon, from summer into rainy season, talaga mauuso yung mga ubos-sipon. Especially ang background ko rito sa nakikita ko sa hospital, talagang dumarami yung cases ng ganito, especially mga bata, tilang matatanda natin na medyo mahina ng kanilang baga, kaya medyo very common na sa kanila ang colds, pag-ubo, ganyan. At mas maganda na rin yung ma-check up sila para ma-sure kung ano talaga yung... Pero ang napapansin ko nga, kaya ako po yung nagtataka, tuwing mayroon pong namamatay ay puro nasa COVID-19 po ang record ng atin pong
Department of Health o DOH. I believe hindi naman siguro DOH ang nagre-report nito. Actually, alam mo na kasi talaga dito sa Pilipinas. So, Yung bawat bayan bayan. nga, may nagbibiro nga na hindi na natin kailangan ng mga media. Bakit daw kamo yung tulad niya, nagsara yung ABS-CBN. Hindi na daw kailangan talaga yung media. Bakit daw? Sabi nung sagot nila, sa kapitbahay na lang, busog na ako sa balita. Tsaka, gaano ba katotoo, Pastor, na ang ating pong mga ospital ngayon ay punong-puno ng pasyente ng COVID. Pero ang alam ko, meron tayong nakuhang impormasyon na maluwag naman. Oo, hindi naman. Yun Kasi nga, ang pinagbabasehan lang, puro social media lang, naka-advertise lang yung mga result ng yun nga, pasyente na ganito. Pero sa hospital, maluwag naman. Wala talagang proper na sinasabi natin exact na monitoring kung totoo ba talaga. Every report sana meron talagang o sinasabing napupuno, aling hospital doon, anong klase ng mga diseases meron, Yes, opo. ng kanilang mga pagkakasakit kung bakit sila nasa hospital. Yun. Para hindi naman ang mga kababayan natin ay lagi na lang iniisip na COVID. Alam nyo, ang di na maganda talaga rito, ang pumapasok na sa isipan ng mga tao, lahat na lang ay nagdadala ng disease na COVID. Hindi maganda ito, na sana hindi maging ganito ang takbo ng kaisipan natin. Yung pananaw nila, kumbaga na-captured na, punong-puno, na-possess na. Yan, yung isip nila na tuwing mayroong dadalan sa ospital na dala ng ambulansya, ang laman ng pasyente ay pasyente ng COVID. At yan nga, sinasabi ko yung mga reporter na kapitbahay lang. Grabe kong magbalita, Di, kahit nga ako, Pastor, nung ako'y nadala sa amang, dahil tumaas nga yung sugar level ko, umabot ng 650. Nung hinatid ako ng service lang ng barangay, isipin mo, na-monitor na ng bayan ng Montalban. Lalong lalo sa area ng Kasiglahan, ako po ay may sakit na ng COVID. Yan nga, Yan nga, masakit Kaya Talaga naman, no? Alam ko yung meron kami nung sa Camarines Norte, anti-chismis law. sana ma-implement din dito lang gusto yung anti-chismis. Talagang grabe na rin naman, At sinasabi natin, nakakadagdag ito sa confusion, nakakadagdag ito sa takot ng mga kababayan natin. Huwag naman sanang ganito, Kasi pag kayo kasi ang nalagay sa ganyang sitwasyon, na meron kayong aksidente o karamandaman sa inyong bahay, at nag-avail kayo ng ambulansya ng inyong munisipyo, at kinuha kayo, isa na lang lagi iniisip ng mga tao na kayo ay mayroong COVID. Baka kayo naman ang malagay dyan sa maramdaman nyo naman yung kahihiyan o sakit na dinudulot ng ganitong sitwasyon. Kapit ka lang ng ambulansya, gano'n na, COVID na kagad. Okay, habang tayo po ay nagpapatuloy, alamin po natin ang update dyan kay Rod Olarde sa area po ng Quezon City. Lalong-lalo na po dyan sa Kamkaringal Station 6 o Kamkaringal o di kaya sa Station 6. Kasi kanina nasa Senado siya. Dapat kasi meron tayong interviewin na isang barangay chairwoman uli. Kaso pinatawag po ni Mayora Joy Belmonte. So Rodalarte, kumusta na kayo dyan? Update lang. Pwede ka na bang magbato ng balita mula dito sa labas ng ating pong himpilan? Mag-report ka daw. Siyang patawagin mo. Standby. Nandito po si Ron Olarte ngayon sa Quezon City at Rod, standby lang. Binibigyan lang kita ng update para may-click po natin yung sitwasyon mo, yung sarili mo rito sa atin pong Huwag ka munang standby lang. Pina-update lang kita kung nakahanda ka na. Kopya? Hello. So ngayon pong umaga ay pakinggan po natin ang report ni Rodrigo Dagar, yung pong nangyari pong massacre dyan po sa bayan po ng San Mateo, Rizal. Massacre, Okay, Rodrigo Dagar, go ahead, balita mo. Sama po nating spy ng Bayan Reporters mula po dyan sa Calabarzon. Go ahead, Rodrigo Dagar.
Rodrigo Dagar, go ahead. Ano, balikan na lang natin si Rodrigo. Okay, Rodrigo Dagar, balikan ka namin, balikan ka namin, ha? Ang bihira, oh. Okay, Medyo hindi yata siya naka... siya yung patawagin mo kaya, ma'am. Okay, Rod. Standby ka lang, ha? Hello, bakit hindi ka lang? O, lahat ng ating po mga Spy ng Bayan reporters, standby lang. Okay, balikan po natin. Habang kinokontak po natin, ayan, nandito na po sa linya si Rodrigo Dagar, atin pong Spy ng Bayan reporters mula po sa Calabarzon. Okay, go ahead. Rodrigo Dagar. Hello? Live ka na, live ka na. Hello, hello. Okay na, live ka na. Go ahead, Rodrigo. Hello. Go ahead. Okay na, Rodrigo. Okay, malakas. Okay. 8 taong gulang todas ang lola at tiyuhin na kritikal. Patay ang isang 8 taong gulang na batang babae at nasa kitulman ng kondisyon ng 84 anyos na kanyang lola at 58 anyos na tiyuhin. Habang siyang nakatao ang inaresto makaraang pagpapaluin umano ng matigas na bagay ang mga biktima sa loob ng kanilang pamamahay hapon sa San Mateo, Rizal. Bukod sa mga saksak sa katawan ay pinagpapalo din sa ulo mula sa matigas na bagay ang kasawing biktimang 8 taong gulang na kinilalang si Christine Grace Kagiwa. Habang kasalukuyang nasa kritikal naman na kondisyon sa Inares Hospital ang 84 anyos na kanyang lola na si Luningning Kagiwa. Meron din ang kanyang tuwing na 58 anyos na kinilalang si Eduardo Kagiwa na nagtamo ng mga saksak sa katawan ang mga biktima. Pawang nagkiraan naman ang mga biktima sa Marang Street, Barangay Mali, San Mateo, Rizal. Sa inisyal na ulat na nakuha sa San Mateo Municipal Police Station, bandang alas 11 ng umaga, nang makatanggap ng tawag mula sa isang Angel Pintor hinggil sa pagkakatagpo ng mga biktima sa loob ng kanilang bahay na pawang mga duguan dahil sa mga saksak sa katawan. Agad namang rumisponde ang pulisya sa lugar at doon ay agad na tinakbo sa ospital ang mga biktima sa nasabing ospital. Subalit, diniklarang dead on arrival ng bata habang nasa malalang kondisyon ng lola at tiyuhin ng bata. Sa ngayon ay inaalam pa ng pulisya kung ano motibo sa krimen. Isang tinitingnan anggulo ay ang pagnanakaw dahil sa nakakita ng biktima sa isang compound kung saan medyo malayo ang mga kapitbahay. Ayon din sa mga kapitbahay na mababait ang mga biktima at wala silang mga nakaaway ng mga ito. Ronda Pwersa ng Masa nag-uulat sa radyo ng Masa. Hello, magandang araw kasamang Jolly at binabati natin yung ating bagong provincial director, si Police Colonel Joseph Arguelas. De Argelies. Arguelas. So, binati ko na rin at mabuhay ka Ron Rodrigo Dagar dyan sa pagbabalita mo sa pangyayari dyan sa bayan po ng San Mateo, Rizal. Okay, mabuhay tayo, kasamang Jolly. Unang araw ng pag-upungan ng ating bagong provincial director, binati na rin siya nitong ganitong krimen agad, San Mateo. At sana po malutas agad ang nangyayari nito. At talaga namang hindi maganda na ang nangyayari sa ating mga kababayan. Yung bata, kung bakit nadadamay itong mga walang muwang na ganitong paggawain. Tama po. At ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, ito po ang mga balita at komentaryo na tinutukan po ng Spy ng Bayan Mata ng Sambayanan. Sa ngalan po ng serbisyong publiko, ang Diyos ang tanging kalakasan ng aming puso at isipan. Okay.
Okay, bawas presyo sa petrolyo, inaasahan dahil taripa balik na sa dati. Oo nga, merong bawas presyo sa ating petrolyo. At ayon dito, inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo matapos mapaso ang batas na nagpapataas sa taripa ng imported na langis. Sa tantiyan ng Department of Energy, naglalaro sa piso hanggang 1 peso and 0.16 centavos hanggang 1 peso to 0.78 centavos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Piso naman at 23 sentimo hanggang piso at 62 sa kada litro naman ng gasolina. Piso hanggang 20 piso at 20 sentimo hanggang piso at hanggang 70 sentimo sa kada litro naman ng kerosene. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hindi sabay-sabay ang mga kumpanya ng langis sa pagpapatupad ng bawat presyo bunsod ng mababang taripa. Ito ay dahil kailangan umano maubos ng mga gasolinahan ang kasalukuyang stock na pinatawan pa ng mas mataas na buwis nitong nakaraang mga buwan. Sa Hulyo 22 umano ang pinakamaagang rollback dahil sa taripa. So sa July 22 pa. Tinaasan ng gobyerno ang taripa sa imported na petrolyo para makalikom ng pondo sa pagtugon sa krisis sa coronavirus disease. Okay, Okay, so yan po ang ating tungkol sa petrolyo, no? So ano ba ang mapapala ng ating mga motorista dyan na Pastor? Oo, lalo na ganito na karamihan wala halos magandang kita ngayon at kailangan din nilang magbiyahe pa rin gamit ang kanilang mga pribadong sasakyan o talagang malaking tulong yan na may bawas presyo sa kanilang sa petrolyo at medyo kumbaga mabalanse yung pangangailangan kasi kung kailangan pumunta sa isang lugar magtatrabaho siguro nabawasan yung araw ng mga trabaho. Pero ganun pa rin yung mga presyo ng mga bilihin, yung pagkain, ganun pa rin. Kaya ito rin sana ang makitang matugunan ng ating pamahalaan, yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Tama po. Kasi talagang dapat magbalanse. Ngayong ang Pilipino ay karamihan ay wala ng magandang kita, kinakailangan namang bigyan ng pansin itong mga pangunahing presyo ng bilihin sa ating bansa. Lalong-lalo na rin po, yung kahit yung mga maliliit, Pastor, yung Grab food or yung minsan di ba nag-order tayo yung mga motorista katulad nito yung ating po mga kababayan, mga grupo ng mga motorista na nilagyan din ng barrier o di kaya divider, paano po yun sa sitwasyon po natin ngayon mukhang nahirapan din sila dahil sa pagbabiyahe lalo na sa mga highways. Ito nga medyo siguro yung maraming magagandang ideya pa na pwedeng gawin kaysa dito sa paglalagay nitong mga barrier sa pagitan ng driver ng motorsiklo at saka ng mga pasahero. Gumagamit din ng gasolina yan Yun, gasolina. At saka yung barrier, particular yung barrier, makikita mo na sa tuwing may bigla ang paghinto o pagdahan-dahan ng takbo ng bawat motor, makikita mo yung pasahero humahampas yung mukha sa barrier na ito Kaya medyo ngayon may deadline pa ang ating autoridad na paglalagay ng barrier sa motorsiklo hanggang July 19 na lang Kaya lahat ng nagbabiyahe ay bukod sa yan nga yung balanse sa presyo ng petrolyo ay kinakailangan pa magpakabit ng barrier na yan, either vehicle mounted o doon sa kanyang dagdag gastos pa yan. Kaya ang daming tumutulig sa social media na yung po mga mag-asawa kailangan pang lagyan pa ng divider samantalang naghahalikan naman daw yun sa bahay. Tapos magkatabi sa pagtulog. Yan nga ating mga dapat malinawan kasi ang COVID ba ay sa araw lang ba ito aktibo? Dahil pagdating sa gabi, itong pinagsusocial distancing natin nakakatabi naman sa loob ng tahanan at lalo na sa higaan itong mag-asawa o mga may relasyon. Tama po. So, ngayon Pastor, ano ang mapapala natin dito? Lamang to doon sa mga nag-design ng barrier o di kaya divider, baka gusto nilang kumita.
doon? I don't know sa kanilang... Sino ba yan? Yun po yung kasi yung mga tinatalaga eh. Siguro may malaking pagawaan. Hindi pa ba sapat yung ating mga PPE? Hindi pa ba sapat yung... Ewan ko talagang medyo hindi ko na mahirap na bang sakayan itong Kaya nga, yung mga nangyari sa atin po, isipin mo, simpleng mamamayan, simpleng motorista, simpleng grab, ano ba yung yung tinatawagan Ma'am Karen pag nagpapa-deliver ka, ano ba yung tawag doon? Ha? Hindi, yung pag nagpapa-deliver ka, yung ng mga gamit mo, mga in-order mo. Shopping nga, Lazada. Hindi, merong motor kasi. Yung... Lalamove. Lalamove. Mga ganyan. Oo. Di ba? Mga in-orderan mo ng delivery, personal. Ganyan. Di ba? So, tapos siyempre, ginagamit din nila yan sa pamilya niya. Hindi lang naman dito sa pag-deliver ng iba't ibang mga produkto. Siyempre, pag isinakay niya yung kanyang, yung kanyang mahal sa buhay, asawa niya, tapos kailangan lagyan para ng barrier. Ang masaklap dyan, yung pag-angat ng gasolina mo, yung lalagyan, yung takip ng motor, iaangat. Oo. Cover ng yun, ng divider Paano i-mount? Paano ilalagay yung gasolina? Saka pinaka-concern natin dito, hindi lang naman ito si Governor Remulla na Cavite, talagang nagre-react na rin dahil sabi nga niya, baka yung gumawa ng yung may opinion nito ay hindi naman talaga marunong magmotor o nagmumotor. Bakit lumalabas sa kaisipan niya ito? Kasi talagang itong ating mga motorista, itong particular mga riders, talagang opposed dito. Baka doon sa area niya, meron siyang factory, yung divider, doon bibili sa kanya ng divider. Yun nga, anyway, kung ano lang natin yun, suspecha lang natin. Sana talagang makita dito yung sana konsultasyon, konsultahin mabuti ang ating publiko at ating mga kababayan, marami ng mga organizations na mayroong mga sapat na kaalaman at karanasan sa mga bagay na ganito. Okay, so yun po. Bago po yan, alamin po natin, Pastor. Alamin natin ang kalagayan ni Rod Olarte dyan po sa area po ng Quezon City. Doon po sa mga nakalap niyang balita para sa atin pong mga elite officials ng atin pong pamahalaan, particular dyan po sa Quezon City. Rod Olarte, go ahead kung nakahanda ka na. Live ka na, Rod. Go ahead. Rod Olarte, kung ikaw ay nakamonitor, please acknowledge sa atin pong report. Go! Mukhang wala pa. Talagang... Kasamang Jolly, nandito tayo ngayon sa Quezon City. Kagagaling lang natin sa House of Representatives at umikot tayo sa University of the Philippines. Therefore, anong nangyari sa iyong monitoring, Rod Olarte? Yes, patuloy pa rin tayo dito nakantabay. Political developments naman ngayon ang ating i-report. Kasi nagsisimula na yata ang mapayapang revolusyon ng taong bayan laban sa mga ganit na oligarko ng public utilities. Sa UP Diliman ay patuloy ang ugnayan ng mga estudyante at cost-oriented groups para tuligsayin at pagkaisahang ibalik ang Meralco, Maynilad, Manila Water at iba't ibang water and public utilities sa bansa. Sa kabilang banda, ang Congress ngayon sa pamumuno ni Congressman Sarsaga at ang 50 iba pang kongresista sa iba't ibang panig ng bansa ay nagkaisang tuligsayin at kalakayin ang issue ng public utilities. Ito po ang umugong na realignment of forces sa House of Representatives ngayon. At maaasahan natin sa mga susunod na mga araw ay iinit na mga investigasyon sa issue ng oligarko ng
nagmamayari ng mga public utilities na ibalik na sa poder ng gobyerno at taong bayan ang mga public utilities na ito. Katulad ng KAMAO, yung Coalition ng Mamamayan against Oligarchs at yung Water against Water Reform Movement at yung United Front of Coalition ng mga consumers ay patuloy na nakikipag-ugnayan din sa mga mamamayan sa buong Quezon City. So far, yan muna yung may babahagi kong developments na maantabayanan natin sa susunod na mga araw na yan ay puputok ng mga issue. Mula sa Quezon City, ang style ng bayan, Rod Olarte, nag-uulat. Okay. Ang pagkaunawa ko dito, public utilities, ito yung mga... Ayan po, si Rod Olarte. Ano ba itong mga oligarchs na ito? dating mga government-owned corporation ito dati. Yes. Ipinasa na dito sa mga private individuals. Ang problema nga lang talagang iilan ito na ilang kumpanya na dating pag-aari ng gobyerno ang nahawakan nila ngayon. Itong issue nga ng ABS-CBN na si Lopez. Ilang kampanya ang hawak ito, Meralco, yan, kita nyo. Kaya ilan lang yung parang nakakaroon ng manipulasyon para dito sa mga government corporation o sinasabing public utilities ni kasamang Rod. So, ito talaga. sa bandang huli, ano to, ang makikinabang po nito ang atin pong taong bayan, siyempre ang ating pong gobyerno. Dahil may babalik na sa atin pong pamahalang bayan yung mga... Ang nakikita ko advantage dito dahil kung mababalik sa gobyerno nga, katulad nito may crisis walang pwede agad mag-adjust sa presyo ang ating gobyerno. Pwede silang magsabing magkaroon ng tax exemption o pwede silang magbawas presyo agad. Hindi katulad nung hawak ito ng isang pribado, company, talagang hindi ito basta-basta agad na nagagawa nila, Hindi agad nila masyadong, in case of yung tulad nga ngayon, mataas pa rin ang sigil ng kuryente ng Meralco sa atin, sa halip na alam namang walang hanap buhay ang mga tao, ganun pa rin. Tuloy pa rin yung bill nila, Kaya talagang din natin maiwasan itong mga kababayan natin na mag-react at magbigay ng panawagan upang ibalik na sa ating gobyerno ang pagmamay-ari ng mga naturang public utility na. Yes, tama po yan. Okay, pero ganun pa man, Pastor Reno, ay yung mga viewers po natin, listeners, ay nag-aantay ng kanilang, yung pagbati po natin sa kanila, pag-appreciate ang ating po mga viewers. Siyempre, batiin na po natin. Unang-una na po si Bishop Alfred Hermosilla is watching from Tagaytay City. More power to your program. God bless you richly. Sabi niya dito, okay? So, nabasa na rin natin. Kaya sabi ni Jess Australia, good morning po. At yun po ang atin pong program director. Good morning sa inyong dalawa mga magigiting na commentator. Good luck, sabi ni Marifet Tupas. At good morning din po kay Sister Andrea Dahida. Good morning po Sir Jolly Tupas and Pastor Reno. Yan, sabi po dito, good job and all glory to God. Yan po. At ang sabi po dito sa isa, sabi po ay Bobby. Si Sir Bobby po. Abante po, abante. Yan. Good morning. Good day, Miss Pay ng Bayan. Hosted paring Jolly Tupas. Ingat po tayo sa COVID. Opo, to po yun. All shout out po paring Jolly. Parang kong nahilo Namatay po ating kaibigan. Ano yan? Sino po yan? Ruel Amang. Namatay po Lupina. si paring Ruel Amang Lupina, presidente po ng Southville HC ng Barangay San Isidro Rodriguez Rizal noong July 11 at nailibing na po kahapon. Kaya yung mga nakakakilala, kaibigan, atin po siyang ipagdasal. Rest in peace. Okay. So, meron pa ba, ma'am? Meron ba? Wala pa? Okay, dito. Basahin po natin to. Sabi po rito, Francis Mahusay joined. Good morning po sa inyo. Verhilio Lukban Luzano, Greta Canon Tapani, good morning. Joseph Tupas, Jason Grutas Boton, mga taga Masbate, maayo na aga sa iyo na tanan. Norly Almointe de los Reyes,
Si Konsehal Vic Alejandro, good morning po sa inyo pong panonood. Welcome po sa atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Rosalie Tupas, good morning. Vince Cruz Laksa. At kasama po dyan si Rod Olarte, yan, kareport lamang po. At si Maria Fee Umiten, good morning po sa inyo. Mahusay Recto, Maria Fee Umiten. At sabi dito, pakibati nyo sa Angel Ong, ang ating news director for Luzon. Good morning po. News researcher Nel Vilga, good morning po sa inyo. At yun po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Itlog Toyo Galunggong, good morning. Ayan po, si Jason Gasa, yan po, nanonood po sila. At gusto ko rin pong i-congratulate ang unit po natin, yung Provincial Intelligence Unit. No, alam mo, Pastor, nung Monday, di ba, kakontak ko sila dahil nagkaroon po sila ng operation dyan sa Malanday, Barangay Malanday ng San Mateo, Rizal. Yung pong nahuli nila na alias Jeff, na nahulihan po ng siyam na sachet ng shabu, pero tumitingbang po siguro po sa akin pong tansya lang ay 20 to 30 grams yung bigat ng yung nakumpiska. At nakumpiska rin po yung buy-bus money, yung 500, isang 500 tsaka 5 tig-100. At yun po ay napakainam po yun, yung striker po natin ngayon dyan po sa Rizal PPO pagdating po sa laban sa droga at kriminalidad. Congrats po sa ating sa ating kapulisan diyan. Patuloy na kampanya laban sa illegal na droga. Opo. So, meron pa ba diyan? Meron pa tayong babatiin diyan? Taga saan to? Okay, nanonood din po si Ma'am Caridad Taklap diyan sa Cebu. Maayong buntag kaninyong tanan diyan taga sa Mambaling, Talisay, Tabunok, Danau, ayan, mga taga Cebu. At si Ma'am Juliet Basero, sa pong mapagpalang umaga po sa inyo. Ayan po. Meron pa ba, Pastor, dyan? Meron pa ba kayong gustong batiin dyan sa'yo? Binabati natin si ating ni Amores, pamilya ng Cagayan de Oro. Si True Nenet Gonzales of Macau. Watching po siya live, and itong mga anak niya, si Alexis, Elijah, at si Angelica. At syempre, binabati po natin ang ating CEO, ang ating pong National CEO, Chief Executive Officers ng ating pong Citizens Crime Watch, Special Task Force Federation Incorporated. Yes, okay. Si Sir Mark Ibanez Gabomba. Yes. At yun po, nakikita po natin sa TV screen na CCWSTFF. Tayo rin po niya ng President Director ng Media Bureau. Iba po ay inyong lingkod na si Jolly M. Tupas. Siyempre, ikaw din, Pastor. Ikaw ang training director ng buong Pilipinas ng CCW. Kaya isa rin po kitang kinocongratulate. At isa nga pala, gusto kong ipaalam sa mga taga-Montalban, this coming July 19, yung pong dating member ng Citizens Crime Watch na hindi na po active, magkakaroon po tayo ng pa-meeting sa akin pong tahanan dyan po sa Kasiglahan, Block 10, Lot 2, Phase 1A, Kasiglahan Village. Magkakaroon po tayo ng meeting para po ma-involve muli po tayo sa pagtulong sa ating pong pamalang bayan to prevent crime prevention. At hindi lamang po yan, maging magmalasakitan po tayo sa pagtulong sa katahimikan ng ating pong bayan at sa buong lalawigan ng Rizal. Yan ang tungkulin ng bawat mamamayan talaga, ang gawing tahimik ang pamayanan. Opo. Yan, napakaganda po yan. So, Pastor, sa atin pong papapatuloy, talakayin nga po natin, yan po yung sinasabi po ni Senator Amy Marcos. Ito nga yung tungkol nga dito sa mga public utilities, mga pampublikong mga ari-arian. May sinabi si Senator Amy Marcos tungkol sa mga assets o walang pakinabang na ari-arian ng gobyerno. At sabi niya dito, ibenta na. Ayon dito, nananawagan ngayon si Senador Amy Marcos sa pamahalaan na madaliin ang pagbebenta ng mga non-performing assets para makatulong na makalikom ng karagdagang pondo na magagamit sa gitna ng pananalasa ng COVID-19 disease. Sa kanyang inihaing Senate Bill 1646 o Financial Institutions Strategic Transfer, PIS,
Nais ni Senator Marcos na makabuo ng Specialized Asset Managing Corporation Opo. na siya maglilinis mula sa mga pagkakautang at di mapakinabangang mga ari-arian ng mga lending institutions. Babala ni Marcos, Chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, na dadami pa ang mga hindi makakabayad ng utang, bunsod na patuloy na kahirapan dulot ng pandemya nga. Tila virus yung mga hindi nababayarang utang at iba pang non-performing asset na makakaapekto sa ating ekonomiya. Diyan daw po masusubukan ang tibay ng bansa sa mga susunod na buwan. Yan po ang sabi ng ating Senator Marcos. Sinabi rin niya na katulad ng mga tinatawag na SPV o Special Purpose Vehicles na binuo sa kasagsagan ng 1997 Asian Financial Crisis, ang mga FIST corporations na bubuuin sa ilalim ng panukala ang tutugon sa banta ng pandemya sa pambansang ekonomiya. Napababa ng nasabing estratehiya ang dami ng mga problemadong pautang mula sa 14.6% noong 2001 hanggang 5.1% na lamang ang lahat ng pautang noong 2005. Daan-daang bilyon din ang nagawa sa pagbenta ng mga toxic assets at napatuloy sa ating sistemang pinansyal. Ayon kay Marcos, ang tax privileges at fee exemption na bibigay sa mga fees corporations ang hihimok sa pagbuo nito sa panahon ng tumitinding krisis. Kulang ng 140 billion na inilalaan ang ating mga economic manager sa ikalawang stimulus package. Makakatulong ang mga fees corporations na dagdagan ang pondo ng gobyerno para tuluyan ang tugunan ang pangangailangan sa pandemya. Inihayag din ni Marcos na ang halaga ng mga problemadong pautang ng mga bangko pa lamang ay maaaring lumobo sa mga susunod na buwan ng hanggang 20% ng kabuuang mga loan mula sa kasalukuyang 5%. Base ito sa pagtataya ng Bankers Association of the Philippines. Maging mapagbantay tayo. Huwag maging kampante at magplano ng mas maaga para sa mga susunod na buwan. Kahit nakakaya pa ng gobyerno na mapanatili ang tatag ng piso kontra dolyar, hindi natin masasabi hanggang kailan ito magtatagal kung mananatiling mahina ang mga lokal na negosyo at exports, sabi ni Senator Marcos. Nakakagulat na ang paglobo ng kaso ng COVID-19 araw-araw at maging ang ating mga ospital ay nagsisimula na rin mangamba sa kanilang kapasidad. Dagdag pa ni Senator Marcos na nagbanggit rin na binago ng UP researchers ang pagtaya nila sa dami ng kaso ng virus na maaaring umabot ito sa 75,000 sa katapusan ng buwan. Ito nga yung sinasabi natin na una nilang estimate na aabot daw tayo ng 60,000 nung unang sinabi ng UP. Ngayon pa lang 57,000 na tayo. Kaya nga, kalahati ng buwan pa lang ngayon. Ngayon, binago nila, sabi nila pwedeng umabot ng 75,000 ang maaaring ma-infect ng COVID disease. Wala na yun, background. So, balik tayo doon sa mga asset ng gobyerno. Pastor, ano ba yung sa tingin po ninyo pwedeng ibenta na pwedeng gawin pera? O hindi na ibebenta o tutulong na lang si Amy Marcos doon sa laking kayamanan ng mga Marcoses? Ayun yan sa mga report din na narinig ko. Okay. Meron akong video rin na napanood na ipinakita ni Ginoong ating dating First Lady Imelda Marcos ang tungkol sa talagang volumes ng gold, Tama. Na ayon sa kanya, ito raw ay hindi lang solusyon sa mga problema ng ating bansa, kundi solusyon para sa problema ng buong mundo. Kahit gaano kalaki yung utang ng ating pong bansang Pilipinas, ay kayang bayaran eh. Oo, ang wala dami namang ng problema. goods na nakita niya, yung mga assets na meron ng pamilya Marcos. Ang pinagtataka ko lang dito ay meron lang akong talagang personal na katanungan din. Bakit ba kinakailangan pang maluklok na ating Bongbong Marcos bilang presidente para magamit niya itong ganito o maitulong? Ano bang talagang ano bang layunin? Ano ba talaga yung pinaka goal niya? Ayan, may goal yan eh. Oo nga, hindi ba pwedeng ngayon na natin ito gawin para sa matulungan natin ang ating bansa na makabangon kagad dito sa krisis na ito.
Ang daming gold. Ano? So, yun po ang malaking katanungan natin sa atin pong mga kababayan. Kung paano gagastusin yung ilang barang ginto ng ating pong mga Marcoses. At saka yung mga sinasabi ditong asset na sinasabi nga, yung mga, ang alam ko yung mga naka-loan na sinasabi na ganyan eh. Yung mga individual na may mga utang sa bangko na ngayon nga hindi na sila makabayad at yung mga nasamsam na yung mga instead ay na-confiscate na lang yung mga assets nila, mga bahay, lupa siguro, mga properties na yun ang sinasabi siguro dito ni Senator Marcos na ibenta na lang para Mapera. madagdag sa pondo na kailangan. Okay. Pero ganun pa man wala na tayong oras. Gusto ko lamang pong manawagan sa atin bago pa tayo magtapos doon po sa mga English teachers po natin sa atin pong bansa. Kung gusto po ninyong karagdagang kita at magturo through online, ito pong Universal Business Academy and International Education Provider ay pwede po kayong tumawag sa atin pong telepono at kumontak po dito sa atin pong Spy ng Bayan. Atin pong telepono 0907-413-3728 at per hour po ang pagbabayad po nito. Magkano, Pastor? 5 pounds. So umabot din na nasa 300 per hour. Ayan. Ang magiging Mahigit. nyo. So kung makakailang oras kayo habang kayo nasa bahay para magamit po ninyong inyong talino sa pagtuturo sa atin pong mga kababayan, lalo na sa mga mayayamang mga estudyante. Yung mga teachers particular, yung mga nasa private schools na ngayon ay talagang walang enrollment ngayon sa kanilang lugar, nabawasan yung kanilang pagtuturo, yung mga oras, kaya dagdag trabaho ang kailangan nila, yung mga pagtuturo. Yan, meron niyang online. Ito nga pong ini-offer ng Universal Business Academy. Opo. So, yun po. Siyempre, pasasalamat din sa ating Philippine Country Director, Bishop Pat Alfred Hermosilla. Pasensya na po, Bishop. At sa Friday na po tayo magkakapanayam o mag-usap sa ating pong programa. Kasi kanina nawalan po ng signal yung akin pong radio. May napindot po ako. Pero ganun po man ay maganda po ang naging resulta ng ating pong programa. At ito po ang mga tinutukang komentaryo at mga balita ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Siyempre, dito lamang po sa atin pong programang Spy ng Bayan at sa atin pong himpilang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At sa ngalan po ng serbisyong publiko, ang Diyos ang tanging kalakasan ng ating puso at isipan. At muli na po kami magpapaalam. Ako po si Jolly Mahusay Tupas na nagsasabi pong God is good all the time. At kasama ko po si Pastor Reynoso, Outrib ng Jesus Christ Family Church and Jesus Christ The Answer Ministries. Yes. Mabuhay po kayong lahat. Lahat po ng ating pong mga viewers and listeners. God bless us all. Good morning. Bye-bye. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.